Okay, noong una, yung pinaka-first creation before Adam, at saka yung after Adam, si Noah, tubig ulit. Pero ang final is fire. Because fire will consume everything. That does not belong to God. So, yung mga Great Wall of China, tupok yan. Anything that is built by man will be gone. So, since final na po yung regeneration na yan, wala nang tubig. Wala nang seas. Amen? Wala na. River na lang. Kasi yung river represents life. The river of life. Amen. At ang ocean represents judgment. Remember? Yung Legion? Right? Remember yung Legion? At alam niyo ba na lahat ng creatures na walang buhay ng Diyos na judge ng tubig. Okay? Ibig sabihin, yung hindi tao, yung espiritu ng hindi tao, okay, ay nananatili sa atmosphere na ito. Kaya nga sabi ko doon sa isang portion ng Revelation, and the sea will give up the dead. Remember, nung una pong creation, winipe out the Lord sa tubig. And then si Noah, winipe out ulit, which is 8 people only remain. Amen. So lahat ng spirit, lahat ng tao, lahat ng creation or creatures that were drowned na hindi tao, nananatili yung espiritu nila sa mundo ito. Pero yung tao na namatay, mayroong pinalagyan. Yung naniwala sa Diyos, sa paradise. Yung hindi naniwala sa Diyos, hell. Okay? So, kung may kamag-anak tayo na namatay, hindi na iikot-ikot yun. Pag-umikot siya, hindi sa tao. Hindi siya espiritu ng tao. Kasi sabi doon, immediately when the person dies, mayroon na kagad pupuntahan. Mayroong waiting area, which is kung Christian siya or kung believer siya, paradise. Parang si bosom of Abraham. Ano yung mga yun? Okay, so malinaw po ba? Amen. Kaya yung multo, hindi pumulto yun. Hindi na pumulto ang tao kung namatay. Okay? Ang gumagawa yung mga bad spirits. Pero bakit kayo matakot sa bad spirit? Kung ikaw ay Kristiyano, mas takot sa iyo ang mga bad spirit na yan. Because ang nakikita sa iyo, si Lord Jesus Christ. Amen. Pero kung ipakita mo na natakot ka, tatakot din ka. Malino na, di ba ba? Kaya pag sinabing mama, huwag na kayo matakot. Kasi kayo, sa tingin ng mga masamang espiritu, kayo ang mamaw sa kanila. Ibig sabihin, basta katakot kayo sa kanila. Kasi dala-dala nyo ang makapangyarihang espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Di mo ba? Kaya in the end, lahat po ng spirit na yan, lahat po na, alam nyo, kaya naging bahay ng mga masamang spirito ang ocean. Yung nasulog sila, I know nalulog sila, wala silang pupuntahan, doon na sila. Kaya nung nagpakaawa sila kay Lord, nung palalayasin sila doon sa demonya, di ba? They begged Jesus na pumunta sa mga baboy para mayroon silang sasakyan papuntang sea. Amen? Pero lumunta
tumalon sila. At nalunod yung mga baboy, at least nakapunta na sila sa bahay nila. Pero gusto ko sila lang tumira sa loob ng katawan ng isang tao kasi buhay. At magagawa nila gusto nila. Amen? Kaya nga, di ba may mga taong possessed? When you do the work of the devil, you will be possessed or you will be oppressed. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka na mapopossess, pero ma-oppress ka. Ibig sabihin, mas malakas yung udyok ng laban na nasa iyo. Di ba? Na-addict ka. Kahit Kristiyano ka, pwede ka ma-addict. Subukan mo tumikim ng Pyramid. Isang tigil lang, book ka na. Wala na yung tikma ko lang. Nako, delikado. Don't try it because you will be hooked. So, ngayon na po. So, kasi hindi elaborate natin ito para mas malinaw sa atin. At magiging aware tayo at mapatingatan natin ang katawan natin sa sarili natin. Amen? Do not involve yourselves with any spiritual activities other than the activities of the Holy Spirit. Diba? Halimbawa, mga witchcraft. Isa, the guys na parang magic. Pagka dinip your finger nyo doon, mag-open kayo ng door na magkakaroon ng kalayaan ng diablo na pumasok sa iyo. The enemy cannot enter any human being without their approval. But a person will approve it unknowingly if you participate in the activity that involves witchcraft. Okay? Kala ba, curious ka lang. Halimbawa, yung spirit of the glass. Once you participate in that, nagbukas ka lang. Kailangan pagka i-denounce mo agad, just shut it. Or else that door will remain open. It's like you made a pact, or you made a covenant, or you made a contract with the enemy. Na sa bagay na ito, binibigyan kita ng pintuan sa buhay ko, sa likod. Binibigyan yung susi, ito yung susi. Ganun yun. Kala nyo, hindi. Basta binigyan mo yun, papasok ka rin, hindi mo alam. At hindi pa ang mahirap doon, siya, malayo na rin siyang, lika. Magsasama pa. Yun. Magsasama ng kaibigan niya. Dito, bakit dati hindi ako mahilig dito? Ba't nahilig ako dito? Kasi meron nag-uudyok na sa'yo. Diba? Pornography. Hindi lang lalaki ang nagkakausap, nag-aadik sa pornography. Kasi babae din, di ba? Pagka nag-indulge ka one time, pwede kang talian ang kalaban doon. Dati ayaw na ayaw mo. Pero dahil pinagusto mo yung sarili mo, susunod, ano yan? Medyo mag-ano ka na. Hindi naman ako doon, pero hanggang sa hanapin mo lang. Unknowingly, you'll be hooked. So don't try it. Okay? Okay. The Son of God. So we need to have a clear understanding of this. Okay? The difference between the nations as the people of God and the sons of God. As the people of God, the restored nations on the earth will not have God's life and joy. In this matter, they will be different from the sons of God.
who possess the life and nature of God, as those who will be in the New Jerusalem. We shall be the sons of God, not the people of God. So, lahat po ng na-born again, you belong to the people who are sons of God.